Magandang umaga po uli sa ating lahat. Welcome po sa ating training webinar on handmade paper production. Ngayong umaga po ay marami na naman po tayong matututunan. Sa the past few months, 6 na po ang na-conduct na webinar training ng DOST FPRDI. At ang lahat ng ito ay nihahandog para ho sa ating lahat na may matutunan, magkaroon ng karagdagang kaalaman para sa ating pwedeng pangkabuhayan. Ngayon po naman, ang lahat ng ito ay bago ho tayo magsimula, ang lahat ng mga team na nasa likod ng ating presentation na to, lahat ng webinar training, ay gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang Training and Manpower Development Services section under ng Technical Services Division ay pinamumunuan po ng aming napakasipag na si Dr. Maria Chelito G. Siladan. At ang ibang miyembro po ng aming unit ay si Forester Moreno Santander, Miss Margie Dizon, si Forester Jennifer Arcibuche, si Forester Jeriel Payuan, at si Forester Christian Amante. Ang lahat po ng ito ay hindi mabubuo kung wala ang mga taong ito na nasa likod ng camera. At ngayon po naman, ang ating pinaka-importanting tao sa araw na to, ang ating resource person, ay gusto ko pong ipakilala sa inyo. Siya po ay nagtapos ng BS Forestry degree sa University of the Philippines, Los Baños in 2014. At siya ay Science Research Specialist 1 ng Pulp and Paper Products Development Section ng Technology Innovation Division. Ang field of specialization po niya ay Pulp and Paper Production and Industrial Forestry. At ngayon po, pakinggan po natin, bago po ang lahat, sa reminder lang po sa ating mga participants, paki-off po ang inyong microphone at ang camera para po mas maintindihan ninyo ang lahat ng presentation ni Sheena Chapno. Thank you. Madam, video na. Okay na. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong lecture na ito ay tungkol sa paggawa ng handmade paper. At i-cover po natin mula sa pagpili at pag-prepare ng raw materials hanggang sa pagtuyo ng papel or drying. Pag sinabi pong papel, usually pumapasok po sa isip ng mga tao yung mga libro, pad papers ng mga estudyante, o di kaya naman mga art paper, mga brown packaging paper, at syempre, ang ating pera o peso bills. Ang paper ay hango sa salitang papyrus, isang halaman po sa Egypt. Pero noon po, pinupukpok lang po yung strips po nito at wala pong nagaganap na pulping or proofing. So mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ba itong pulping na sinasabi ko. Trivia po, si Cailun or Cailun po ay isang imperial court official sa China noong Han Dynasty at siya po ang itinuturing na father of handmade paper. Dahil daw po sa i-develop niyang proseso ng paggawa nito. Yung mga pinakita ko po kanina, yung mga libro, pad paper, art paper, at pera, ay mga halimbawa po ng commercial or machine-made paper. Ito pong mga ito ay ginawa gamit po ang machine or equipment, tulad po ng Ford linear paper machine na ginagamit po sa mga malalaking planta ng papel. Pero ang handmade paper po, ay isa-isang ginagawa gamit ang mold and decal. Mamaya po ipapakita ko po sa slides kung paano po. At ang handmade paper po ay hindi gumagamit ng conventional na machines. Matrabaho po ito. Kaya naman po mas mahal po dahil hindi po ito mass produce. At usually po, ginagamit po ito for arts and crafts. So i-discuss ko na po yung proseso. Ito po ang ilan sa mga kailangan natin: plastic pails, plastic basins, weighing scales, measuring cups,
molden decals, screen boxes, at empty oil cans kung wala po kayong stainless steel pot. At marami pa pong iba, mga chemicals na kailangan. Pero mamaya po, ipapakita ko po yung iba pang tools and equipment. At ito po ang kabuuan ng paggawa ng papel. So, iisa-isahin po natin mula raw material selection hanggang po sa conversion. So, una sa lahat, kailangan po natin alamin kung ano-anong mga available o meron po sa ating paligid. Siyempre po, para hindi po kayo mahirapan makakuha ng raw materials nyo. Ito po yung mga halimbawa ng ginagamit na raw materials. Una, agricultural waste tulad ng rice straw at sugarcane bagasse or pinagpigaan po ng sugarcane juice. Pangalawa po, mga damo tulad ng kogon o tanglad. Pangatlo po, bast fibers galing po sa inner bark tulad ng salago at lapnis. At pang-apat po, yung mga waste papers or recycled paper. Isa pa pong kailangan natin alamin yung haba ng ating fibers. Ang long fibers po, tulad ng abaca, ay nagbibigay ng matibay na papel. At sa short fibers po, tulad ng kogon, nagbibigay naman po ng magandang formation. Ibig sabihin po, mafi-fill up yung mga butas po sa screen. Pwede nyo po subukan paghaluin sila para sa mas magandang papel. At depende rin po kung saan ninyo gagamitin. Parte po ng raw material preparation, yung tinatawag na mechanical treatment, tulad po ng kapag gagamit tayo ng bamboo sticks, kailangan i-ground po sa hammer mill bago lutuin. And kapag pineapple leaves naman po, yung labas po na waxy, tatanggalin po muna natin yun. Ang abaca at banana, kailangan po muna ng tuksing. At kahit anong fiber or raw material po, mas maganda pong i-cut ng 1.5 to 3 inches po para mabilis maluto. Pagkatapos po nun, handa na po siyang iluto. At yung pulping po, ang ibig sabihin po nun ay pinapalambot po natin yung hard and intact fiber bundles. Gamit po ang sodium hydroxide or caustic soda para po sa non-wood. At ito po yung mga nakakaapekto ng final na paper po natin dahil sa pulping. Una po, yung chemical composition ng fiber material natin. Dahil sa bawat fiber po, iba-iba ito. Pangalawa po, yung dami ng pulping chemicals. Pangatlo po, yung concentration or kung gaano po katapang yung chemical solution natin para sa raw material. Pang-apat po, yung temperature. At panglima po, syempre, kung gaano po katagal yung pulping. Ilan lang pong mga tips sa pulping. Kung malalaman nyo po yung minimum o pinakakaunting dami ng chemicals para maluto po ang inyong raw material, mas mainam po dahil ito po ay makakabawas sa inyong gastusin sa pagbili ng chemicals. At bukod doon po, mas kaunti po ang pollutants sa inyong wastewater. Sa rin pong tip, magsuot ng gloves, face mask at iwasang mapadikit sa mga chemicals, lalo na ang caustic soda dahil makati po ito sa balat at nakakabutas ng damit. At ang isa pa po, use plastic, stainless steel, ceramics, or metal alloy containers sa pag-prepare po ng chemicals. Ito pong nasa screen ay yung estimated water content ng ating raw materials. Kapag po kasi nag-pulping, ang paglagay po ng dami ng chemicals ay depende po sa oven dry weight ng ating raw materials. Dahil hindi po lahat merong oven, kaya naglagay po kami ng ganito. Bukod po sa pagtingin kung tuyo or basa yung sample, consider rin po natin kung malamig ba sa lugar or mainit. Dahil makaka-apekto rin po ito sa moisture content. Halimbawa po, dito sa table, yung sa pinakaibaba po, yung green, ibig sabihin po nan, fresh. Madami po yung tubig. Estimated na tubig po sa loob niya ay
70%, and meron po siyang dry matter na 30%. So, ibig sabihin po nito, para po maka 1 kilo ng oven dry, kailangan niyo po ng 3.33 kilograms na fresh. At ang katumbas po na tubig na ilalagay niyo sa pagluto ay 12.7 lang instead of 15. So, ito po yung computation po kanina sa moisture content na table. Halimbawa po, meron kayong raw material na air dry. Recall po natin, ang air-dried sample po ay mayroong 15% ng tubig at mayroong 85% ng dry matter. So, gaano karaming air-dried po na sample ang kailangan natin para maka-1 kilo po tayo ng raw material? So, 1 kilo ng raw material, ito po yung kailangan natin, divided by kung ilan po yung dry matter, 0.85 equals 1.18 kilograms. Ito po yung kailangan natin na timbang ng air-dried samples. Recall din po natin na ang ratio po ay 1 kilo oven dry sample is to 15 liters po ng tubig. Kanina po, nakakuha po tayo ng 1.18 kilograms, so ibig sabihin na 0.18 po dyan ay tubig lang. So 15 liters po ng tubig minus kung gaano po karami yung tubig sa sample nyo, which is 0.18, equals 14.8 na tubig po instead of 15 liters. So, dito naman po sa table na ito, mga examples po kung gaano kadaming chemicals ang ilalagay nyo. Chemical charge po ang tawag doon at ito po ay based sa 1 kilogram oven dry na material. Halimbawa, ang raw material po ay rice straw. Ayon po sa pag-aaral ng ating mga researchers sa DOST-FPRDI, ang recommended po ay 15 to 18% lang na chemical charge. At ang tagal po sa pagkulo ay 1 to 1.5 hours. Pulp recovery po, kung gaano karaming pulp ang makukuha natin after po iluto yung 1 kilo. So para sa rice straw po, 300 to 350 grams. So na-discuss ko kanina yung long and short fibers po. So if ever po na hindi niyo po alam yung mga ideal na chemical charge, magsa-start po kayo sa mga computations. Kung meron po kayong short fiber, 10 liters ng tubig po para sa 1 kilo po na oven dry. At kung meron naman po kayong long fiber, 20 liters ng tubig po para sa 1 kilong oven dry na material. So after po natin mag-pulping, syempre po, huhugasan natin mabuti hanggang sa hindi na madulas or slimy po sa pakiramdam yung niluto natin na material. And then, beating po, may dalawang klase. Yung isa po, may equipment po na tinatawag na beater. Nasa kanang picture po. And kung di nyo pa po kayang bumili ng beater, pwede po ang pagpupok gamit ang wooden mallet or wooden sticks. So, bakit po ba kailangan mag-beating? Ganito po kasi yan. Kapag nagawa natin yung tamang pag-beat, mas magiging matibay yung kapit ng material sa isa't isa. Yung sa picture po, before and after beating po, after po mag-beating, lalabas po yung maliliit na fibrils or yung parang maliliit na hibla. At mas kakapit po sila sa isa't isa kapag nag-press tsaka po nag-dry na. Screening po, tatanggalin natin yung mga dumi at malalaking impurities at saka yung mga bagay po na dapat wala po dun sa ating pulp. Pati po yung mga uncooked na fiber. Mga ganun po. At yung mga rejects, pwede pa rin po yan ipang-decorate or i-accent po sa papel. Yung iba po, kinukulayan po matapos ihalo sa stock. Yung mga accepts, yan po yung didiretso sa sheet form. Sa bleaching po, may dalawang klase po. Single stage po, kung di naman po masyadong dark yung inyong pulp. At kung masyado naman pong dark colored like brown or dark green, pwede po kayong mag-multi-stage bleaching. For example po, dito po sa picture, nag 3 stages bleaching po kami sa pandan.
Para po sa computations sa bleaching, ito po ay para makaiwas po tayo sa over-bleaching na nakakapagpahina po sa ating pulp. So, hahanapin po natin dito ay amount of bleaching agent, total volume of liquor, water in the pulp, and water to be added. So, diretso po tayo sa sample na computation. Kung meron po tayong oven dry pulp na 150 grams, at weight of wet pulp, 600 grams, chemical charge 5%, and purity ng bleach, 50%, consistency of 10%. So, ayan po ang gagawin para sa amount of bleaching agent. 150 grams times 0.05 divided by 50%. So, total volume of bleaching liquor, 150 over 0.10. So, water in the pulp, 600 minus 150 grams. And yung water to be added po, yung 1,500 minus 450. So, balikan nyo na lang po mamaya yung mga formula. So, sa pagkukulay na po tayo, meron po tayong iba-ibang klase ng dye at iba-ibang klase rin po ng pulp at mga application techniques. So bakit po ba hindi nagpapantay-pantay yung kulay? Una po, hindi po kasi na-measure ng maayos yung pulp at dye. Kasi po dapat yung amount po ng dye ay depende po sa weight ng material or pulp. Pangalawa po, iba-ibang klase yung mga fibers or material. Kaya mas maganda po, pag nagda-dye po kayo, isang klase lang. Pangatlo po, iba-ibang klase po yung mga brands po ng dyes. Pang-apat, iba-ibang techniques po sa pag-a-apply. Panlima, iba-ibang paraan po ng pag-dry ng dyed paper. Steps po tayo. Una po, mag-prepare ng dye bath by dissolving 10 grams of dye in 5 liters po na lukewarm water. Tapos po, babasain po yung pulp. And then, add yung pulp sa dye bath at pakuluan. Add 50 grams salt and continue boiling habang hinahalo po ng 10 to 20 minutes. And lastly po, hugasan po mabuti ang pulp. So, stock preparation na po. Ang stock preparation po ay yung pag-prepare natin ng pulp slurry. Ito po yung mismong magiging content ng ating papel. Pwede pong pure, na isang klaseng fiber lang, or pwede pong paghaluin or mag-blend. Halimbawa po, kung gusto niyo ng bag paper, isa po sa mga pwede niyong gawin ay 40% na abaca, 30% na carton waste, and 30% na kogod. Parang ganyan po. Kayo po bahala. Depende po kung saan niyo gagamitin at sa final product niyo po. So, stock preparation pa rin po ito to enhance paper properties po. Maaari po tayong maglagay ng paper additives. Isa po dito ay starch or gawgaw, pampatigas at pampatibay po ng papel, serving as binder rin po. Polyacrylamide and mucilage for fiber dispersion, para po mas maganda po ang pagkakaspread ng fiber sa mold. Example po, parang yung slimy substance po sa okra. Part pa rin po ng paper additives, ito pong rosin size or insenso, and alum or tawas. Para po makadagdag sa resistance po sa liquid ng ating handmade paper. So dito po kailangan po natin ng 10% rosin at 10% alum. Ang ratio po nito ay 1% rosin size is to 2% alum. Depende po sa timbang ng ating pulp. Sheet forming na po. So may tatlong styles po ng mold and decal, Western, Japanese, saka Filipino style. So paano po ba natin magagamit yung mold and decal? Ito po, imimix muna natin na mabuti yung pulp at tubig. Tapos ilalagay ang mold and decal. At siguraduhin nyo po na fill up po yung mga buto sa screen. And then,
Pag nasigurado nyo na po, itataas nyo na pong ito. Para po pakitingnan na lang po yung picture. So, hinalo niyang mabuti. And then, pinailalim na po sa ilalim po ng basin. And then, hanggang sa mabuo. Couching po. So, after po nun, ito transfer na po yung pulp from the screen sa felon or anything po na absorbent or thick po na cloth. So, yung felon po, yun po kasi yung recommended po na ginagamit po. Adding design. Sa paglalagay po ng design, depende po sa gusto nyong design as long as compatible po at kakapit sa surface. At ilalagay nyo po ito habang basa pa po yung papel. Ito po, kanya-kanyang techniques rin po ito. Depende po sa design na gusto nyo. Pressing po, pwede pong screw press or hydraulic press. Or kung wala po, kahit ano pong mabigat, basta ang goal po, maipit ng mabuti ang stacks of wet paper para po matanggal as much as water as possible. Drying po, pwede pong air drying, wall drying. Basta po ang mahalaga, pantay-pantay po ang pagkakatuyo ng inyong papel. Wala naman pong specific na design po ng equipment. At pwede po kayong gumawa ng sarili yung design. Ang mahalaga po, matuyo po yung papel from top to bottom. Next po, tinatawag na quality check or pag-assure po na wala pong mga damages or discoloration. Dapat po pantay yung thickness, pantay yung kulay, at pwede pa naman po gamitin sa ibang bagay yung mga rejects. At tapos po yung mga accepts po, pwede na pong ibenta ang handmade paper nyo or if meron po, pwede na pong i-convert into products. Mga paalala po, dapat po may sapat na tubig or water supply. Huwag kalimutan tanggalin ang mga dumi kapag naguhugas ng pulp. Tingnan nyo pong mabuti ang mga recycled paper if meron pong coated paper like magazines. Hindi nyo po kasi yan makukulayan. Laging magsuot ng protective gears. At syempre, laging mag-notes at isulat ang mga computations at remarks sa pagluluto, pag-bleach, pagdaday at iba pa. So, ito po yung estimated na investment requirement sa pagpasok po sa business na ito. Para sa 100 sheets per day, 50 cm by 61 cm, 142,000. 500 sheets per day, 61 cm by 91 cm, including optional equipment, 1.8. 500 sheets per day, 61 cm by 91 cm, without optional equipment, 1 million. So, ito po yung mga pinagkuhanan ko ng info about handmade paper production. At yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, Miss Sheena. Yan, sana po marami tayong natutunan sa mga pinakita ni at lecture ni Miss Sheena. Reminder po ulit, pakisuyo ang mga questions ninyo, ay type lang sa ating chat box at mamaya po sa ating question and answer portion ay sasagutin po ng ating resource person, Miss Sheena. Pero bago po ang lahat ay ipi-play po muna natin ang isang mga reminders para sa prevention ng ating pandemya ngayon, ang COVID-19.
So sana po lagi nating panatilihin na sumunod sa mga patakaran na ini-implement ng ating gobyerno para ho tayo makaiwas sa COVID-19. Ngayon naman po, dadayo na tayo sa ating question and answer portion. Pero syempre, bago ang lahat, hello Miss Sheena, kumusta ka na? Good morning. Sana si Miss Sheena. Magandang umaga po, Miss Sheena. Hello. Reminder po muna habang inaantay natin si Miss Sheena, yung evaluation sheet po natin ay paki-fill up po, nakasend na ho dito, antayin niyo po yung link, and sa rating po natin ay numerical po ito, so pwede ko yung may decimal places, ang highest po ay 5 at ang lowest ay 1, so pwede po kayo mag-answer ng 4.5, so please fill up the evaluation form para po makatanggap po kayo ng Certificate of Participation kung kayo ay nag-fill up po ng aming registration form. Hello, Miss Sheena. Are you there? Kumusta ka na? Hello po, good morning po. Hi, good morning. Miss Sheena, thank you sa iyong presentation ng handmade paper production. Palagay ko, marami nang interesadong malaman tungkol sa iyong lecture at napaka-timely kasi ang iyong topic kasi sa ating pandemya ngayon. Isa ito sa isang pwedeng pagkaabalahan lalo na ng mga kababaihan. So ngayon, dako muna tayo sa kaunahang tanong ni Miss Pauline Albino. Question po pala, paano gawing acid-free ang papel? Nakuha mo, Miss Sheena, paano gagawing acid-free ang papel? Dropbox. Hello po. Tungkol po sa pagiging acid-free, meron pong mga chemicals na inilalagay po dyan. Pero yun po ay hindi ko po siya ma-specify kasi yung iba po parang trade secret po yun. Pero if you want po, we can email you a list of yung mga chemicals po na ginagamit po nila doon. Narinig Thank po you, ba? Miss Sheena. Next question po. Okay, ang pangalawa nating tanong, Miss Sheena. Doon sa pinakita mo kanina, ano ba yung mga ibang materyales na pwedeng design? Ano-ano ito? Doon sa ating handmade paper. Sa design po. Yung pwedeng i-design doon sa ating handmade paper. I-design po. Ano yung pwedeng i-design? Nabanggit ko po kanina, if gusto po nila na mag-design mismo dun sa papel, pwede po yung mga natural materials like flowers, colored fiber, or synthetic po. Basta po ang mahalaga po, kakapit po siya dun sa papel. So habang basa pa po, ito inilalagay. Pero pwede rin po, yung ginagawa po ng iba, ihahalo po sa mismong sa planggana po or sa vat po. Para po pagtaas po ng mold and decal, andun na po yung mga design. Thank you, Miss Sheena. Ngayon, meron po tayong tanong galing kay Sir Joshua Pirante. May I ask po kung paano natetest ang durability ng handmade paper? Thank you. So, paano daw natetest ang durability ng handmade paper? In terms po of durability of handmade paper, marami pong mga test na ginagawa. Tulad po ng halimbawa po, yung strength test.
yung pong tensile, burst, yung mga ganun po. Available po ito sa ating sa institute po namin, DOST FPRDI, para po if ever po na gumawa po sila ng handmade paper nila, pwede pong ipatest dito at bibigyan po sila ng certificate na ganito po katibay yung papel nila. So may mga values po doon. Thank you, Miss Sheena. Sana po nasagot ni Ma'am Sheena na yung inyong gustong malaman. Ngayon po, Miss Sheena, meron po uling tanong. Si Ma'am Gina Bagasbas. Welcome po, Ma'am Gina. Siya po ay taga Mindanao. Pwede po bang gamitin ang water hyacinth? Water hyacinth po, pwede pong gamitin. So may mga estudyante na po na pupunta dito before. So nagpa-project po sila ng water hyacinth for handmade paper. Kaso nga lang po, kapag po niluto yung water hyacinth ay mababa po ang yield nito. Okay na, Miss Sheena. So, Ma'am Gina, yun po, mababa po ang yield ng water hyacinth. Ngayon po, ang susunod po natin, pwedeng gamitin. Okay. Pero pwede po, pwede pong Yes, gamitin. So, kakunti lang po ang makukuha sa isang sige kilo. po. Ngayon po, ang susunod pong tanong, Miss Sheena, si Isabel Francine Lima. Question po, sa mold and decal, na-mention po kanina yung Filipino style o mold. Ano po ang difference niya sa ibang style? Sa mesh po ba or yung mesh made of bamboo? So yung difference nung Filipino style dun sa tatlong mold and decal na na-present. So yung Filipino style po, kung mapansin niyo po dun sa pictures kanina, mas makapal po yung, ang tawag doon, yung taas nung mismong decal po. So mas makapal po yung mga magagawa doon. And sa Japanese style naman po, mas manipis, tsaka mas complicated po yung gawin kasi tinatahi pa po yung mga bamboo strips po doon. And yung western po, mukha po siyang picture frame, kung papansin niyo po. In terms of mesh, customizable naman po yun. Depende po sa inyong sa gusto po. Okay, so Miss Sheena, sana po nasagot ni Miss Sheena yung inyong gustong malaman, Ma'am Isabel. Ngayon po, ang next question po ay si Ma'am Julienne Stephanie Pabi Agapin. Good morning po. Is the process the same for used papers? Kung the same ang process sa paggamit ng used papers, Miss Sheena. Okay po. Yung mga ibang process po na binanggit ko kanina ay halos newspaper, pero sa newspaper po, pwede na po siya na pulit-punin niyo po, tapos isoak niyo po siya sa tubig matagal over. And then, wala po kayong blender, dikdikin niyo na lang po ng kahoy or kung ano man. I-pound niyo po. Po, pwede na lang pong ihalo yun dun sa vat o kaya sa batya. Po siya ang gapel. Thank you, Miss Sheena. Pagpaumanhin po ninyo, may mga konting technical problems lang po dahil sa ating mga internet connection. Palagay ko, kahit po si Ma'am Mary Ann Manlapaw, medyo na-disconnect din siguro. Alam niyo naman ang hindi stable ang ating mga internet connection.
Anyway, kung meron po kayong ibang katanungan o meron hindi malinaw dahil sa medyo hindi nyo nakuha yung mga kasagutan, pwede po kayong sumulat sa aming director, kay Dr. Romulo T. Agangan. At ang aming mga email address ay nandito po sa aming website at pwede po kayong mag-email at sasagutin po namin lahat at pati ho yung hindi natin masasagot dito sa question and answer portion ay amin pong sasagutin. Maraming salamat po. So ngayon po, punta naman po tayo sa susunod na tanong si Ma'am Bea Hunsay. Pwede po bang paghaluin yung raw na material na leaves or pulp and yung processed paper like yung scratch papers na po in making handmade paper po? Salamat. So, Miss Sheena, yun ang kanyang tanong. Kung pwedeng paghaluin yung raw o yung tinatawag yata itong virgin pulp na material na leaves or pulp and yung processed paper like yung scratch papers po in making handmade paper. Habang inaantay po natin ang kasagutan ni Miss Sheena, pwede pong mamaya po isa-send sa inyo yung link na evaluation form. Pwede na po kayong mag-evaluate at pwede po kayong maglagay ng numeric numbers, pwede pong maglagay ng decimal places, ang highest po ay 5 at ang lowest ay 1. So pwede po kayong sumagot ng 4.5, 3.5. Maraming salamat po. So, Miss Sheena, ready ka na sa ating tanong ni Ma'am Bea? Ay, pagpamanhin po ninyo at medyo talagang beyond our control yung mga internet connection po ng office. And kami po talaga, iba nga ho ay nasa work from home para po mas maganda yung aming internet connection. Ang ating resource speaker po ay nasa opisina namin sa FPRDI at medyo may technical difficulties lang po kami sa connection ng internet. Kaya we hope for your kind consideration. Pero kung hindi po namin masagot agad ito, we will write to you at para po ma-address yung inyong mga tanong. Ayan na po si Ma'am Sheena. Hello, Ma'am Sheena! Hello po, nanghiram na po ako ng cellphone. Ano po yung tanong? Sige, Miss Sheena. Okay, ulitin ko pwede po ba paghaluin yung raw na material na leaves or pulp and yung processed paper like yung scratch papers in making handmade paper? Pwede pong paghaluin. Basta po yung leaves, raw material po na leaves, kung raw po siya na hindi po siya gagawing pulp, basta po kumakapit, yun po ang ang basehan po. Wag lang po masyadong makapal. At saka yung sa scratch papers po, yun, gaya po ng binanggit ko kanina, ipapound po yun para po magmukha po siyang yung pulp po. Thank you, Forster Sheena. Ready ka na? Meron pang ulit katanungan dito si Ma'am Isabel Lima. May local shop po ba o pagawaan na nagbebenta ng Hollander beetle? Mga po, parang ang tawag doon, yung gagaya ng equipment. Fabricate. Ha? Magpapafabricate. Fabricator. Hindi ko po, marami pong mga fabricators, pero hindi ko po alam kung ngayon po ba ay kung sino-sino po bang, saan-saan po ba merong bukas ngayon. Tapos, i-repair na dito. So, yung May alam ba sila na? sige. Gusto niyo po, email na lang po namin, i-refer po namin kayo sa fabricator. Pasulat na lang po sa email ng DOST FPRDI. Okay, thank you, Miss Sheena. So,
sumulat na lang po uli kayo. Naka-address po sa aming director kung ano yung detalye na gusto niyo malaman at ito po yung aming agad na sasagutin. Thank you, Ms. Sheena, Forester Sheena. Ngayon po, meron pa hong isang tanong. Si Rich Mondehar, good morning po. Yung pineapple leaves po ba ay maaari din pong gawing handmade paper? Kasi marami din po fiber niya. Then, dito po sa Pulumulok, maraming pinya. Po. Ang pineapple leaves po ay pwedeng gawing handmade paper. Pati po yung crown. Pwede rin po. Thank you, Sheena. So, pwede po ang pineapple leaves. Apo. Okay. So, yung detalye po niyan, kung meron pa po kayong karagdagang gustong malaman, ay ngayon po, meron po kaming level 2 na sa September 7. At doon po makikita ninyo yung iba pong detalye sa proseso ng paggawa ng handmade paper. So, kung wala na po tayong ibang katanungan, maraming salamat po. Sana marami po kayong natutunan. At syempre, bago po ang lahat, syempre, Miss Sheena, ano yung iyong huling message para sa ating mga participants? Ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat na nag-participate po dito sa aming webinar. And gusto ko lang po sabihin na ang paggawa po na handmade paper po ay isa pong napakasayang activity. Kasi po pa-practice niyo po yung inyong creativity rin dito. Hindi lang po yung sa science part. Ayun po. Sana po magpatuloy po kayo na gumawa po ng handmade paper. Ayun lang po. Thank you po. Thank you, Miss Sheena. Yan, nakita niyo po, nakalagay na ating level 2 sa handmade paper production. At doon, mas makikita niyo po yung mga detalye ng interest ninyo sa handmade paper production. Meron pong humabol dito sa atin, pero Miss Sheena, kaya mo pa bang sagutin? Paano po mabilis matuyo ang paper? Meron pong tayong available na mga dryer na pwede po ipa-fabricate. Kung gusto niyo pong matuyo agad, kapag po nagpa-fabricate po kayo ng mga steam dryer, yung mga ganun po, depende po sa size ng papel po na gagawin niyo po. Yes, yan, kahit Equipment na, okay, thank you, Forester Sheena. Kahit Thank you na po. Thank you palima po. na magaling, ay may habol pa rin, kahit yung humabol na tanong. Maraming salamat, Forester Sheena, Shopno. Thank you po. Ngayon Thank you po. Thank you until sa ating level 2, sa ating next webinar. Ngayon po, reminder po ulit, nakapost na po yung ating level 2. Sa September 7, Monday po yun. Kaya yung mga interesado po, open pa po ang ating training webinar sa September 7. Reminder po ulit, yung evaluation form para po kayo ma-issuehan ng Certificate of Participation. At maraming salamat po sa lahat na nag-participate, and sana po mag-participate po kayo sa ating susunod pang mga training webinars na inihahandog ng DOST FPRDI. Maraming salamat po, at have a nice day. God bless us all.